Okay, so to start the report of Group 3, which is the content of K-12 EPP curriculum, we first have the framework of technology and livelihood education. So, firstly, in the middle of the framework, we have the different technological proficiencies. So, these technological proficiencies are the agriculture, agri-fishery arts, the ICT, the industrial arts, and home economics. So these concepts are actually the concepts under the EPP subject, wherein agri-fishery arts are the practices related to cultivating crops, raising livestock, and engaging in fisheries. So like our previous topic that is reported by our classmates, we have learned the different parts of the fish and why it is important to us. So why is it important na alam natin yung parts ng fish? Why is it important na alam natin kung saan sila nanggaling and paano yung process ng fishery? So it was explained to us as a students, as a consumer, so we have many perspectives na talagang matututunan na talagang magagamit natin siya in real life. And in ICT naman are the technical means to handle information and communication. So back when we were high school, the ICT, high school or elementary, in ICT, this is where we learn the parts of the computer and how the computer works. So hindi lang yun yung ICT, but those are the main things na tinuturo sa kanya. And in industrial arts naman, this is mainly the carpentry, plumbing, electronics, so all of those big works. And we also have the home economics. So home economics are the essential life skills that are relevant to our personal, familial, and community context. So in home economics naman, this is where we learn the essential life skills like cooking, or this is not just about cooking, but the more broad topics about cooking and appetizers, or ito rin yung nagtatahi tayo. Yeah, that's home economics. So, and around the proficiencies, as you can see, we have the constructivism, the contextualization, integrative, experiential, authentic learning, and experiential learning. So, obviously, these are the effective strategies or approaches that we can apply in teaching learning process. So, in constructivism, we already know these concepts, but in constructivism, this is where the students construct their own knowledge. So we give them activities for them to construct their own knowledge and really build an idea from something. And in contextualization naman, this is where we connect our lesson to real life situations. So in contextualization, talagang we want our student to understand this in a real life manner. So in integrative naman, this is where we integrate or combine different aspects or subjects. So in integrative, this is very common in the EPP subject, because in the EPP subject, diba, we have the on how to handle the business or the measurements sa industrial arts. So we really integrate different subjects into it. So for example is math. We integrate math in terms of computing the whatsoever. And yeah. And then in experiential naman, this is where, so it says here that edukasyong pantahanan at pangkabuhayan objective is to engage learners in the real world that surrounds them and eventually help them to understand how to grow through life efficiency. So like what I said lang kanina, na EPP is really a way for us to live efficiently, for us to have the life skills that we really need to have in order for us to live efficiently. So, the curriculum is geared towards the development of technological
efficiency anchored on knowledge and information, entrepreneurial concepts, process and delivery, work values and life skills for learners to acquire right work values and skills in coping with our changing environment. So, like what's mentioned earlier sa framework, these proficiencies will allow our students to be efficient in the future. So, edukasyong pamtahanan at pangkabuhayan exist as excels subjects which are engaged in an experimental, contextualized, and authentic teaching learning process to enable learners to develop and master the skills that are provided in the learning competencies of 4 areas of specialization, which are the home economics, industrial arts, agri-fishery arts, and information technology, communication and technology. So this is already mentioned in the in my explanation in framework. So it says also here that entrepreneurship is integrated in all areas to imbibe the entrepreneurial spirit to acquire skills and income generated and consequently to start their own business. So we teach the student on how they can succeed in a business. Kung tumubo ba sila or kung ano ba yung mga estimated expenses and income na i-expect nila. So in EPP, we also teach the students that. And the teaching of EPP teachers plays a crucial role in the realization of the overall goal of K-12 curriculum. Graduates are prepared to be skilled and ready for work, entrepreneurship, and middle skills development. So this is as I told you also earlier in the framework, these are the things that we can acquire. These are the things that we can acquire once we really once we get to fully grasp the concepts of EPP. So hence, the EPP teacher must have profound background knowledge on the curriculum framework to give them direction in achieving the expected learning outcomes and performance standard into different paths, may it be for further education, employment, and entrepreneurship. So, this is really why it's important for us to understand the framework, because it would allow us to be grounded on the goal that we want to achieve. So, this could guide us in making more meaningful teaching learning process for the students. So, in EPP subject, this is not only something that we teach the students. So, this is also, we also have to consider na students can really use this in real life as well as the other subjects. So, we really have to be mindful. We have to master our this subject bago pa man natin siya ituro sa mga estudyante, because it is really important for the students and it is really important for us to equip students bago pa sila sumabak in field. So let's move to my report. Una is what is EPP and TLE. So, alamin natin dito kung ano nga ba yung EPP and TLE. So, makikita natin sa PowerPoint presentation is EPP is the name of the subjects in TLE and from grade 4 to grade 6. And Filipino is the medium of instructions for grade 4 to 5. And English for grade 6 and preparation for TLE, and entrepreneurship is integrated in all forms areas of TLE. So sinasabi dito na yung EPP daw ay subjects ng grade 4 hanggang grade 6. So, ang ginagamit naman ng medium of instruction sa pagtuturo ng EPP ay from grade 4 to grade 5 ay ibig sabihin ay Tagalog.
kapag naman dumating na sa punto na ikaw ay grade 6 na, ang ginagamit na medium of instruction ay English. Kasi nga, inihahanda yung isang bata na pagtungtong niya sa high school level. So, ang TLE at entrepreneurship ay parang pinag-connecta ng EPP at TLE dahil meron doon mga negosyo na magagamit natin sa hinaharap. So next ay, ano ba yung mga batas na sumusuporta sa pagtuturo ng EPP at TLE? So according to, meron dito 1987 Constitution Article 2, Section 17, Republic Act 10647, Act strengthening the ladder interface between technical vocational education and training higher education, which was signed into law on November 21, 2014. So ang sinasabi dyan ay, yan daw batas na yan ang sumusuporta sa subject na TLE at EPP, na kumbaga ay para mabigyan natin ng mga karagdagang kaalaman yung mga estudyante pagdating sa pagninegosyo, yun, kung paano ba magagamit nila yun sa kanilang pag-alimbawa sila ay nakagraduate na or hindi sila magtuloy ng kanilang pag-aaral dahil hindi naman lahat sa atin ay may kakayanan na makapagtuloy sa kolehiyo. So next is yung Republic Act 10647, which is Ladderized Education Act of 2014. So dito ay mas pinalakas o pinaigting pa nila yung pagtuturo ng EPP at TLE na kumbaga ay nilalayo nito na suportahan kung mas pagtibayin pa ang TLE at EPP. So may mga sumusuporta dito sa batas na ito. Ang mga sumusuporta dito ay yung tatlong ahensya na kung saan ay CHED, TESDA at DepEd. So sa DepEd ay ang ginagawa nila ay yung subject nga na TLE at EPP. Sa TESDA naman ay yung mga iba't ibang program o skills na makakatulong dun sa isang mag-aaral. Tapos sa CHED naman ay yung kagaya nung pinapagawa ni Sir sa atin na pinapagtinda niya tayo sa loob ng ating paral na nagkakaroon tayo ng experience na makapagtinda. So yun yung sa Republic Act 10647. So dagdag ko pa dun ay ang EPP at TLE ay unang hakbang tungo sa ganitong puri ng edukasyon ay tinutulungan ng mga mag-aaral na magkaroon ng kasanayan sa pangkabuhayan. So ayun na nga makakatulong ito upang magkameron tayo ng kaalaman kung hindi man natin matapos o hindi man tayo makatungtong sa kolehiyo. So next ay yung intended outcomes of the teaching EPP and TLE learning area standard TLE teaching indicates. So the teaching and learning of TLE is ultimately leads to the higher education, middle level power, entrepreneurship, employment, study of areas of TLE, namely agricultural and fishery arts, industrial arts, home economics, and ICT are expected to lead the technological proficiency. So ano nga ba ang sinasabi doon na? Sinasabi doon na inihahanda yung mga estudyante para sa mas mataas pang edukasyon o pagdating sa pagtatrabaho at pagnegosyo. So binibigyan din dito na kakayahan na maging produktibo ang isang mag-aaral. So sa technological proficiency naman ay ito yung kakayahan natin gamitin, yung natutunan natin, for example, ay sa computer. So halimbawa, magkakameron tayo ng isang negosyo ay maaari natin i-post yung ating negosyo online para mas madami pang tao yung makakita nung ating product. So yun yung sinasabi doon. So next ay yung technological proficiency nga ay is the ability to apply the technological knowledge
knowledge and skills and values learned in 4 areas of TLE. So kagaya ng sinabi ko kanina ay makakatulong yun upang mas pabilis or mas magkameron pa tayo ng maraming kaalaman pagdating sa EPP at TLE at magagamit natin yun upang yung nabuo o na gawa nating product ay mas ma-ibenta natin na mas mabilis. So dumako naman tayo sa learning area standard. The learner demonstrate the knowledge, skills, values, and attitude KSBA in technology and livelihood education TLE, which will enable him, her to gain employment, become entrepreneur, a middle-level manpower, and or pursue higher education. So dito na, ang mga mag-aaral ay mapapakita na nila yung kanilang kaalaman, kasanayan na natutunan sa subject na EPP at TLE. So maaari sila dito makapagtrabaho. Ano-ano nga ba yung mga trabaho na maaari natin applyan kapag ikaw ay mayroong sapat na knowledge na nakuha mo sa pag-aaral ng EPP at TLE? So una na dito ay yung pagiging chef. So pwede kang magluto. Kasunod ay dressmaker. So pwede kang magtayo ng sarili mong paggawa ng mga damit or magagamit mo ito upang makapagbenta ka sa market. So next ay farm worker. So dahil nga may kaalaman ka na tungkol sa pag-agrikultura ay maaari kang magtayo ng mga taniman upang magkameron ka ng income. So yun. Ang kasunod naman ay artist craft maker. So dito ay example na nito ay yung mga kagaya ng gumagawa ng mga bouquet. So nagagamit nila yon sa pang-araw-araw nilang buhay at nakakatulong sa kanila na nagkakameron sila ng income. So ano din yun ay magiging kang isang negosyante or entrepreneurship. So doon naman sa manpower ay pag halimbawa pumasok ka ng isang kumpanya ay halimbawa, pinasukan ng kumpanya ay tungkol sa mga paggawa ng mga damit. So, hindi ka na mangangapa kasi nga meron ka ng prior knowledge. So, pagdating mo naman sa higher education ay, halimbawa sa kolehiyo ay, kung ikaw ay nakapagtapos ng HE sa senior high, so pwede kang pumasok na sa kolehiyo ng culinary arts. So, doon ay ang pinag-aaralan ay tungkol sa mga pagkain. So next ay dito na tayo sa key stage standards grade 4 to 6. The learner demonstrates an understanding of basic knowledge and skills in entrepreneurship and ICT, agriculture, home economics, and industrial arts towards the improvement of personal life, family, and community. So dito na ang sinasabi doon ay mauunawaan ng mga bata yung tungkol sa entrepreneurship, ICT, agriculture, home economics, industrial arts. So nilalay nito na pagpapabuti ng buhay ng sarili, pamilya at sa komunidad. So sa grade 4 ay tinuturo kung ano ba yung mga simpleng gawain na pwede natin ipagawa sa mga grade 4. So dito na isa-isay natin sa grade level standards. Grade 4, the learner demonstrate basic knowledge, skills, and values in agriculture, entrepreneurship, and ICT, home economics, and industrial arts that can help improve self and family life. So dito, nakakatulong ito sa kanilang sarili at sa kanilang pamilya. So nung kami ay elementary ay pinagdala kami nung aming teacher ng simpleng halaman na kung saan ay araw-araw mo siyang didiligan na may nakatakda siyang date na kung saan dapat yung halaman ay hindi siya mamamatay. So doon ay tinutulungan yung mga bata na maging na magkameron na aware na magkaroon baga siya ng kaalaman sa pagtatanim. So sa ICT naman ay yung simpleng kahit pag-endorso ng mga product online. So yun yung sa
grade 4. So magkakameron dito na lumalalim din ang kanilang kasanayan at kaalaman. So layo dito na mapabuti ang buhay sa pamilya at sa komunidad. So dahil magkakameron sila ng kaalaman, ay pwede nila ito magamit. Halimbawa ay sa simpleng pagtatanim sa kanilang paligid, at halimbawa ay magkakameron sila meron silang napulot na kaalaman, ay pwede nilang sabihin ito sa kanilang magulang. So ayan na, punta na tayo sa grade 5. The learner demonstrates increased knowledge, skills, and values in entrepreneurship and ICT, agriculture, home economics, and industrial arts towards improving family life and the community. So dito ay mas nag-level up na. So meron na dito mga pa-project na kumbaga ay makakatulong na hindi lamang sa kanilang pangsarili, kundi nakakatulong na din sa paaralan at sa kanilang komunidad. So tumako na tayo sa grade level standards ng grade 6. The learner demonstrate, enhance, and expand knowledge in entrepreneurship, ICT, agriculture, home economics, and industrial arts toward the improvement of the family's economic life and the community. So dito na ay parang isasabuhay na nila na nung kami ay grade 6, ang pinagawa dito nung aming teacher ay pinagtinda kami ng kahit simpleng paninda lamang, na kung saan ay tinitinda namin siya sa school, at pinapagawa din niya kami ng mga simpleng mga artwork na makakatulong. Halimbawa ay example nun ay yung mga lagari, martilyo na gawa sa kahoy. Tapos doon naman ay pinapagtanim niya kami sa paligid ng paaralan. So doon ay nagkakameron ng basic knowledge ng mga estudyante tungkol sa agriculture at sa iba't iba pang larangan. So yun lang po, thank you. Edukasyong pantahanan at pangkabuhayan with entrepreneurship. This course shall include pedagogical content, knowledge and skills in technology and livelihood education necessary in teaching and learning in the elementary level. So dito sa APP with entrepreneurship, dito ay kabilang dito yung pedagogical content, which is ito yung tumutukoy sa kung paano ituturo ng isang guro yung isang topic, na kung paano niya ipapaliwanag na madaling mauunawaan ng mga students. Tulad na lang din ng paggamit ng mga strategy, yung mga pamamaraan ng pagtuturo na makakatulong sa mag-aaral na mabilis maunawaan yung lessons na tinatackled. Kasama rin dito yung knowledge, which is yung malawak na kaalaman. Bilang isang guro, kailangan is magkaroon ng malawak na kaalaman sa isang topic na ituturo para maraming maibahagi na mga informasyon or mga knowledge na makukuha yung mga students. And kabilang din dito yung skills, kung saan ay yung mga kasanayan na, ito yung mga kasanayan na ng isang guro para maging epektibo yung pagtuturo, na madali lang na mauunawaan ng mga mag-aaral. Next is selected topics in agriculture, arts, fisheries, and livelihood education and entrepreneurship shall form a major part of this course. So, dito sa APP with entrepreneurship ay may mga topics na nakapaloob dito, which is yung agriculture. Una is yung agriculture. Dito ay yung guro ay magtuturo tungkol sa pagtatanim ng halaman. And yung mga students naman or yung mga mag-aaral ay actual nila na gagawin yung pagtatanim ng halaman sa maliit na garden sa kanilang paaralan. Next is sa arts. Dito naman yung guro is magtuturo siya nung about sa arts, yung halimbawa is yung recycle arts, kung saan yung mga mag-aaral is gagawa sila ng mga product na gawa sa recyclable materials gamit yung mga dyaryo, karton, yung mga newspaper, kung saan makakagawa sila ng mga panibagong produkto gamit yung mga recyclable materials.
Next ay sa fisheries. Dito naman sa fisheries ay yung guro is magtuturo siya about sa pag-aalaga ng mga isda. Dito ay yung sa aquaculture, pag-aalaga ng isda sa fish ponds, kung saan yung mga mag-aaral is maaring bumisita sa malapit na fish ponds sa paaralan, and maaari din naman na sa silid-aralan gamit yung maliit na aquarium. Doon ituturo ng guro kung papaano pangangalagaan yung isda, kung papaano palalakihin siya ng tama. And next ay sa livelihood education. Halimbawa nito ay yung pagtuturo dun sa mga student nung basic sewing skills o yung pagtatahi. Para yung mga students is kahit papaano meron na silang kaalaman pagdating sa pagtatahi, yung mga basic skills. Next is sa entrepreneurship. Dito naman sa entrepreneurship ay yung pagtuturo ng mga basic business concepts, kung saan dito ay maaring gumawa yung mga turuan or gumawa yung mga students ng mini business plan o yung gumawa sila ng mga simpleng product na maaari nilang ibenta para magkaroon ng kita. Next is experiential learning shall be the focus of the course. So, itong course na EPP with entrepreneurship ay nakapokus siya sa experiential learning. Dahil yung experiential learning is actual na ginagawa ng mga students yung gawain. Tulad na lang nung kanina na sa agriculture, kung saan is yung student is actual nilang gagawin yung pagtatanim, kung saan is may experience nila yon. Tulad din sa fisheries, yung pag-aalaga ng mga isda sa maliit na aquarium, yung pagtatahi, yung mga basic sewing skills, and yung sa business, paggawa ng mga simpleng produkto na kayang gawin ng students. Importance of education, pantahanan at pangkabuhayan with entrepreneurship in the K-12 curriculum. Explain the importance of EPP in the holistic development of the learner for the improvement of their quality of life, their family, and their community. Edukasyong pantahanan at pangkabuhayan covers entrepreneurship, information and communication technology, home economics, agriculture, industrial arts, and industrial arts. It is geared towards the development of technological proficiency and is anchored on knowledge and information, skills and processes, and the acquisition of proper work values and skills. So, ang importance ng EPP, entrepreneurship in the K-12 curriculum is, yung EPP ay siya yung subject sa K-12 curriculum na mahalaga para sa pagkabuang pang-unlad ng isang mag-aaral. Tulad ng, hindi lang ito basta tungkol sa pag-aaral ng kaalaman, kundi ito is magagamit din ng mga students in real life situation or maaari din nila magamit sa pang-araw-araw na pamumuhay. It equips pupils with skills for lifelong learning. Sinasabi dito na panghabang buhay na pagkatuto sa sarili, dahil narututo yung mga bata ng mga practical na kasanayan tulad ng paggawa ng mga proyekto, yung pagluluto, pagtatanim at yung paggamit ng teknolohiya at kaalaman sa negosyo. So ito po yung nagbibigay sa mga bata ng kasanayan na magagamit nila sa araw-araw or sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Next po is, it is focused on mastery of skills and processes. Without right work values, it is anemic and dangerous. So dito po sa ikalwa, sinasabi dito na it is focused sa
mastery or sa skills or dun sa process. At hindi sapat na marunong lang gumawa ng isang produkto. Kailangan din ay merong tamang work values tulad ng pagiging masipag, responsable at disiplina sa mga gawain. Next is, an effective EPP is one that is founded on the cognitive, behavioral, or psychomotor and affective dimensions of human development. So, dito sa ikatlo ay hindi lang isip or yung cognitive ang natututo, kundi pati na rin yung kilos or yung gawa, yung tinatawag natin na behavioral. And kasama na rin dito yung sa affective, which is natututo din yung ating damdamin or yung sa values, kung saan doon pinapahalagahan yung mga bata yung tamang work values sa paggawa ng kanilang mga gawain. And next ay, therefore, teaching EPP means teaching facts, concepts, skills, and values in their entirety. So, dito ay tinuturuan yung mag-aaral ng kabuuan na aralin. Kasama dito yung mga facts, yung mga concept, yung mga skills, and yung values nga. So, halimbawa dito is yung kapag yung guro ay magtuturo ng pagluluto. Hindi lang tinuturo yung recipe, kundi pati kung bakit kailangan sundin yung tamang proseso. At kung paano ginagawa at ano yung pagiging masinop at responsable habang nagluluto. So, doon pinapakita sa halimbawa na yun yung fact, concept, skills, at yung values na pinoportray ng mga bata habang ginagawa nila yung mga gawain. Next is, EPP by its nature is a skill subject, hence we teachers must engage pupils in an experiential, contextualized, and authentic teaching learning process. It is a subject in which pupils learn best by doing. So, dito ay, dahil ito ay isang skill na subject, mas natututo yung mga bata kapag ginagawa nila yung isang bagay. Tulad nung actual na gawain. Halimbawa, sa halip na yung bata is turuan siya na babasahin lang yung tungkol kung papaano magtanim ng halaman, kung babasahin lang yun ng mga bata, mas matututo yung mga bata kung actual nilang gagawin yung pagtatanim ng halaman. Katulad nga dun sa kanina na natututo yung mga bata by experiential learning, kung saan dapat ginagawa ng mga bata yung gawain para yung nai-experience nila para mabilis nilang natututunan, hindi yung nababasa lang or nakikita nila. Okay, so good day everyone. Good day to you, especially to you, sir. So let's continue lang po ang topic, which is, it is all about the entrepreneur. So kanina na-discuss na ni Ms. Villalba yung kahalagahan ng EPP in entrepreneurship education, which is tinakal niya yung importance ng EPP in the holistic development of the learner. So ngayon, talakayin naman natin yung isa sa, i-continue pa rin natin yung isa sa napakahalagang paksa when it comes sa edukasyon at pangkabuhayan. Yan ay ang pagiging isang entrepreneur o negosyante. So, sino ba sa inyo yung someday gusto rin maging businesswoman or businesswoman, gusto rin maging isang entrepreneur o gusto rin maging isang negosyante? So, I know marami sa inyo na gusto din na maging isang entrepreneur. So, yan po yung tatalakayin natin ngayon. So, sa mabilis na pagbabago ng sistema ngayon, mahalaga na matutunan natin hindi lamang kung paano magtrabaho, kundi kung paano ang lumikha ng trabaho at gumawa at magbigay ng opportunity para sa ibang tao. At dyan pumapasok yung tinatawag nating entrepreneurship. Ang kakayahan ng isang tao na mag-isip in the way sa pagiging malikha or just what we call the creative thinker. At also sa pagbibigay ng solusyon sa mga problema at gumawa ng isang negosyo mula sa isang magandang idea. So, ano nga ba ang isang entrepreneur? Ano ba ang mga katangian na dapat tinataglay ng isang negosyante? At sa papaanong paraan? So, yun yung matatakan natin ngayon. Ganon din yung kahalagahan ng entrepreneurship and education pag kailangan natin yung pag-aralan. So, what is an entrepreneur? An entrepreneur is an individual who
The entrepreneur is commonly seen as an innovator, a source of new ideas, goods, services, and businesses or procedures. So, sinasabi na an entrepreneur is an individual who creates a new business. Ibig sabihin, ito yung mga tao na gumagawa ng bagong negosyo. Ano po, sila yung handang mag-take ng risk, sumugal, kahit anuman yung kahinatnan na kung saan ang magiging kapalit naman ay yung pagiging successful. So, yan yung tinatawag nating process na entrepreneurship. Ano po? So, ang mga entrepreneur, ang mga negosyante ay itinuturing na innovator. Kumbaga, sila yung nagpapauso ng isang product, gumagawa ng isang produkto, kumbaga sa kanila nagmumula, nagbibigay, nag-o-offer ng mga bagong services na kung saan makakatulong hindi lang para sa kanilang sarili, kundi para din sa kanilang kundi para din sa ekonomiya. Alamin natin, ano ba yung mga katangian na dapat nating taglayin? Ano po, kung tayo ay gusto maging isang entrepreneur o negosyante balang araw. Pero bago yun, bagitin muna natin. So, siguro naman ay kilala nyo si Henry C. Na kung saan mula doon sa kanyang simpleng tindahan ng sapatos, lumago yung kanyang business at naging isang magandang negosyo na kung saan nakatulong siya sa buong ekonomiya. So, unang katangian, a person who undertakes the risk of starting a new business venture is called an entrepreneur. So, just like what I said po kanina, na ito nga yung mga tao na hindi takot sumubok, hindi takot sumugal, na kung saan bagkos, kapag nagkakamali sila, yun pa yung ginagawa nilang way para mas mag-improve doon sa kung ano yung gusto nilang mangyari. Kasunod, an entrepreneur creates a firm to realize their idea known as entrepreneurship, which aggregates capital and labor in order to produce goods or services for profit. So, sila yung nakakaisip ng mga bagong idea, which is dito, mula sa simple, parang iniisip nila ano pa yung pwede nilang gawin doon para mas maging innovative. Ano po, yun yung tinatawag natin na entrepreneurship. So, next, entrepreneurship is highly risky but also can be highly rewarding as it serves to generate economic wealth, growth, and innovation. So, syempre, ito isa sa napakahalagang katangian na dapat meron ang isang negosyante. Ano po, kailangan bilang isang entrepreneur, marunong tayong mamahala, marunong tayong magplano, marunong tayong humawak ng pera. Kasi sa pamamagitan nito, doon nagsisimula dito nagsisimula kung paano ba natin mas mai-improve o mas mapapaganda yung ating business. Next one is, ensuring funding is key for entrepreneurship. Financing resources include SBA, Small Business Administration loans, and crowdfunding. So, syempre dito, as an entrepreneur, kailangan marunong tayong humawak ng pera. Kailangan marunong tayong mamumunan. Like, halimbawa, nagkuha tayo ng loan or sa isang, binigyan tayo ng pera para sa pangnegosyo. So, kinakailangan na marunong tayo kung paano yung i-manage, kung paano siya kung paano siya tutubo, hindi sa pabalik, kundi dapat sa padami. So, next one, the way entrepreneurs file and pay taxes will depend on how the business is set up in terms of structure. So, syempre, as an educator, as an entrepreneur also, kailangan is nagbabayad tayo ng tax sa ating lipunan para makatulong pa rin sa ating bayan. Kasi nga po, tayo yung gumagawa ng negosyo, so kailangan tayo ay nagbabayad ng tax. So, next, entrepreneurs play a key role in any economy using the skill and initiative necessary to anticipate needs and bringing good ideas to new projects. So, syempre, ang isang entrepreneur ay merong mahalagang papel o may mahalagang ginagampanan pagdating sa pag-unlad ng ekonomiya. Sila yung gumagawa ng negosyo, sila yung gumagawa ng trabaho, at the same time, sila yung nagpo-produce ng mga pangangailangan ng mga tao, which is ito yung kinakailangan natin. So, ngayon, pumunta naman tayo sa importance ng entrepreneurship education. So, ba't pa kailangan natin itong pag-aralan? So, muna, a student from all socio-economic backgrounds to think outside the box and nurture unconventional talents and skills. So, syempre, dito, kapag nag-aaral tayo ng entrepreneurship education, diba, nakakatulong ito para sa atin as na mag-aaral na mag-isip ng mas innovative. Like, halimbawa sa project, like, nung share ko lang nung po ako ay nag-evaluate. So, imbis na simple lang yung ginagawa nila, yung
pag nag-aaral tayo ng entrepreneurship, nakakaisip tayo ng ibang bagay kung paano natin gagawin ng mas malikha. Next one, benefits every student by giving them an alternate career path in any times in their life. So, syempre dito, kapag nag-aaral tayo ng entrepreneurship education, alam natin na hindi lahat ng mag-aaral, hindi lahat ng tao ay gustong maging empleyado, hindi sila gusto maging trabahador, kundi yung iba, gusto sila yung nagmamanage, gusto nila sila yung mismong nag-handle, sila yung mismong may negosyo. So, yun, nakakatulong ito kung kasi isipin nila kung ano ba yung career path na talagang tatahakin nila kapag nakagraduate lang. So, next, provides a background for teaching of academic subjects, giving those studies a grounding in the real world. So, syempre dito, isa sa mga tanong na mapapaisip tayo ng bakit ba kailangan natin pag-aralan ng entrepreneurship? Ano bang may kinalaman nito sa iba't ibang subjects? So, hindi natin alam, ito ay nakakatulong sa ating teaching academic subjects, which is sa math, natututo tayo na magkwenta ng tubo, magkwenta ng puhunan, o pagdating sa pera. Sa English at Filipino, natututunan natin kung paano makasalamuha, mag-market sa ibang tao. And then sa science, dito natututunan natin kung paano gawin yung inimbento or yung in-experiment nating product pagdating sa entrepreneurship. And last, rural and urban communities suffer from brain drain, sharp young people who are forced to leave the area to find a good job and make our career. So dito, syempre, kapag nag-aaral tayo ng entrepreneurship education, maraming mga mag-aaral na napapaisip na imbis na magtrabaho sila sa malayo, is ang ginagawa na lang nila ay magtayo ng negosyo sa kanilang community. Like for example, halimbawa, may isang mag-aaral na entrepreneur na kung saan naisip niya na walang bakery sa isang kanyang community. So dahil marunong siya, dahil nag-aaral siya ng home economics, nag-aaral siya ng entrepreneurship education. So yun na lang yung itatayo niya doon sa kanyang community. Nakatulong na siya sa kanyang community and at the same time, nakatulong pa rin o nagbigay pa rin siya ng opportunity sa ibang tao. So thank you. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Rivadulla Mary Rose at ang report ko naman po ngayon is components of EPP and K-12 curriculum. So they have components, industrial arts, home economics, agriculture, and ICT. So yung first P is industrial arts. So ang industrial arts has an important role to play as part of general education in our modern society. So sinasabi lang po dito na malaking bagay daw po ang industrial arts para sa ating community and especially to our society na kung saan ay marami tayong nakikita na mga carpentry at mga ganun din ay dito din po sa industrial arts ay nagpo-provide ng class experience or yung mga hands-on activity gaya na lamang ng mga carpentry, yung welders, yung mga ganun na magagamit po natin sa pagdating ng panahon sa hindi lamang sa trabaho, sa pagtatrabaho, gayon din sa ating pang-araw-araw na buhay. Kagaya na lamang ng dito din po ay ino-offer ito sa mga vocational course kagaya ng TESDA at sa mga K-12 naman is which is yung home economics ay sa PBL natin nakukuha, di ba yun? Para din yun sa industrial arts na meron din tayo ditong carpentry, plumbing, electrical, electronics, metalworks, and also the AutoCAD. So, i-discuss po natin isa-isa yung mga yun. So, number 1 dito sa industrial arts na ino-offer is yung carpentry. Ito yung skills, trades, crafts, in which the primary works perform in the cutting and shaping and installation of building materials during the construction of building shape, timber, bridge, concrete, framework, and etc. So, alam naman po natin ang carpentry ay ginagamit ito kagaya ng paggagawa ng bahay, sa mga building, and yung mga furniture na ginagamit like yung mga table, yung mga upuan na ginagamit natin. So, malaking bagay sa future education na meron tayong kaalaman sa carpentry kasi dito kung sa ano ay halimbawa may sarang upuan tapos hindi mo alam ang gagawin. So, paano mo dapat yun may iwasan and dapat alam mo yung may alam din tayo ang mga basic sa carpentry kagaya ng mga paggamit ng pagpupukpok na mga kahoy-kahoy and pwede din tayo ditong gumamit lalo na sa EPP ng
yung mga ginagamit natin sa pag-gardening. Tapos, minsan yung mga bata is ginaguide natin, pinapa-project natin na bakuran nyo yung mga ganyan. Yung mga higher year. So, dito ay kailangan ay mas importante na may alam tayo sa carpentry. Yung skills na magagamit natin. At hindi lamang yun para sa pagtatrabaho natin or magagamit din natin ito sa daily life natin kapag meron tayong kaalaman sa carpentry. Pag carpentry, hindi natin masasabi na sa kahoy lang. Ito meron din dito yung pagbuo ng building, yung mga construction worker natin. So, ito yung nagiging work nila. So, second is plumbing. Ito naman yung plumbing is may depend sa practice, materials, or pictures used in installing, maintenance, and alternating piping, fixture, appliance, and appurtenance and in connection with a sanitary or storm draining facilitate and venting system and the public or private water supply system. So, sinasabi dito na sa plumbing daw po is ito yung mga nagme-maintenance ng mga tubig natin, yun yung nagpapatay or nag-aayos ng mga water supplies natin. So, ito yung pwede din natin itong magamit sa as a future indicator. Sa kahalimbawa na lamang ay kapag sa CR or pwede tayong kailangan may alam din tayong mga basics, yung kahit yung pagpuputput lang ng maliliit na butas tas umaawas yun. Kailangan alam din natin yun. And ito din yung pag-switch nung mga tubig, pag-switch off, kailangan, di ba, may basic kaalaman din tayo sa plumbing. Ito lamang yung sa maintenance ng tubig. Number 3 na tayo is electronics. Electronics is the study of how control the flow of electrons. So, sinasabi lamang sa electronics is yung flow, yung gumagay dun sa pagtaas at pagbaba nung halimbawa yung sound. So, yun yung pinakang nagko-control dun sa mga electronics. Yun sa supply halimbawa sa supply na lamang ng ating kuryente. So, yung electronics, yun yung mismong nag-guide or para siyang nagpapataas at nagpapababa or yung pinakang nagiging flow nung isang electrons or yung isang electron. Bawa na lamang yung ginagawa ng mga CPT students na inahanapan nila or nire-research nila yung sa electronics. Number 4 is metalworks. Metalworks is the process of shaping and reshaping metals to create useful objects, parts of assemblies, and largest scales structure. So, sinasabi naman sa metalworks is halimbawa na lamang dito ay yung mga sa mechanical students na nakikita natin sa ating campus na nagwi-welding sila or nag-shape sila ng mga machine. So, dito na lamang is na may mga bakal silang ginagamit and yun ay mga hazard na para sa mga estudyante natin sa primary school or sa mga elementary students. Ginagawa ito is sa K-12 or dun sa TBL students and ino-offer din ito sa vocational course, yung pagwe-welding, yung nag-shape sila ng mga kadalasan na ginagamit na ngayon nakikita natin yung mga ginagamit is bakal na hindi na sa kadalasan is yung mga kahoy. Ganina diniscuss natin yung sa carpentry. Minsan yung mga furniture natin is napapalitan na ngayon ng mga bakal. So yun yung mga metalworks na example. Proceed naman tayo sa number 5, yung electrical. So, sinasabi dito is defined as something related to the electricity which is energy resulting from the charge or practice. So, sinasabi lamang dito na yung electrical, yun yung nagbibigay ng power or dun sa kuryente na dumadaloy sa electricity, sa wire na ginagamit. So, ito yung nagbibigay ng power. So, alam naman natin yung kuryente is may mga basics. Kailangan ay may mga basic kaalaman din tayo. Kagaya na lamang na mga sa science noon, kung natatandaan ko na gumawa kami ng sa electricity na kailangan mapapailaw namin yung
yung isang bulb, tapos may konting wire kami na pinag-connect, tapos may battery and switch siya. So, yun yung sa part ng electricity or yung electrical na ginagamit natin. So, ito yung electrical is yun yung sa mga wire o yung dinadaluyan ng kuryente natin. So, yun lamang. And last one is the orthographic drawing or CAD sa tinatawag nilang orthographic drawing CAD. So, ito ay are very common style of drawing and is easily created with the AutoCAD. So, AutoCAD yung kadalasan na sinasabi natin na ito ay ginagamit ng mga students, engineering, mechanicals, and also, in-integrate na din ito siguro sa vocational course na ito yung computerized drawing na yun yung ginagamit natin na mas madali na siya. Mag-install ka lang ng isa siyang app na tinatawag na AutoCAD and then doon magkakaroon ka na ng para siyang graph ng plano mo kung ano yung magiging itsura niya, yung pagiging 3D niya, alin yung likod, alin yung harap. So, as a student, mas maganda na gamitin itong AutoCAD kesa doon sa sketching ng drawing na. So, dito sa AutoCAD is mabivisual mo talaga at makikita mo yung kagandahan at magiging kalabasan ng plano mong gustong i-establish siya. Halimbawa na lang is gusto mo ng isang building. So, dito sa AutoCAD is magdo-drawing ka na lang dun sa laptop using laptop na tapos mag-integrate ka na lang ng mga columns and may sukat din yung sa AutoCAD. So, ito yung kadalasang ginagamit na ng mga engineering student natin. So, ngayon. And so, sa mga sa mga primary grades naman is hindi naman ito na-integrate kasi ito ay isang uri ng mahirap na gawin kasi pagkakalam ko ito ay dina-download and nasa computer na siya tapos madami siyang kailangang pagtutunan pa bago kaya makabuo ng isang graphic na halimbawa ay pinagawa kayo ng drawing na 2D tapos siya, bahay. So, dito sa orthographic drawing is mas madali yung mabivisual kung ano yung planong gusto nyong mangyari sa isang furniture or sa isang halimbawa na lang ng building. So, yun lamang po. Thank you. Good day everyone, I am Ira Perpignan-Castaño and now we're going to talk about home economics. So, ano nga ba kapag sinabi natin home economics? Ang home economics ay isang larangan ng pag-aaral na tumutulong sa pagpapabuti ng buhay ng pamilya at pagiging produktibo ng mga tao sa isang lipunan. Ang home economics din ay pinagsasama-sama ang kalaman pagdating sa sining at agham upang mapaunlad ang kasanayan pagdating sa pag-organisa at pakikipagsalamuna sa lugar. So, paano makakatulong ang pag-aaral ng home economics sa paghubog ng mga kasanayang kailangan sa pagninegosyo? Ang home economics kasi ay nakakatulong sa mga negosyante upang matuto kung paano magplano, magtipid at gumawa ng mga produkto na kung saan itong mga kasanayang ito ay mahalaga sa isang negosyante para sila ay maging isang responsable, madiskarte at maging produktibo bilang isang negosyante. And bakit mahalaga ang pag-aralan ang home economics bilang paghubog sa bilang paghahanda sa isang negosyante? So, mahalagang pag-aralan ang home economics bilang paghahanda sa isang negosyante para matuto sila kung paano mag-budget ng pera, ng oras, at maging yung mga materials na gagawin nila sa mga negosyo na kanilang pinapatakbo. At para rin, alam nila kung paano i-manage yung mga budget na gagamitin. Next naman is, pag-usapan natin yung other components ng home economics. So, first is the food, health, and nutrition. Ano naman kapag sinabi natin food, health, and nutrition? So, ito ay tungkol sa pagkain o sa kalusugan na kung saan, para sa akin bilang isang estudyante, ang pagkain ng balanced diet ay mahalaga nang sa ganun maiwasan natin yung mga sakit na pwedeng dumako sa ating katawan, gaya ng diabetes at sa puso. So, paano maiwasan ito? So, sa pamamagitan ng pagkain ng mga masusustansyang pagkain, kagaya ng prutas, ng isda, ng gulay, o pag-inom ng mga
siguro kaya nangyari yun dahil mababa yung energy ng kanyang katawan. So para maiwasan yun, kumain tayo ng mga masusustansyang pagkain at syempre alagaan yung sarili at huwag abusuhin. And next is the personal finance and family resources. So ito naman ay tumutukoy sa wastong paggamit ng pera, pagbabudget or pag-iipon at paglalaan doon sa pera na gagamitin in the future kung may mangyayari man. So, bilang isang estudyante, napakahalagang marunong kang mag-budget ng pera. Dahil kung marunong kang mag-budget ng pera, may mapagkukunan kang na pera just in case may emergency man mangyayari. At bilang isang negosyante naman, dapat marunong ka din mag-budget. Kasi kung hindi ka marunong mag-budget, maaaring meron ka ng utang pa sa ibang kapwa mo negosyante or hindi pa umunlad yung negosyo na papatakbuhin mo. And next naman is the textile and clothing. So, yung textile and clothing naman ay tumutukoy dun sa pagdi-design, pananahi, o kasama na din dito yung paglalaba. So, kung meron kang katangian or talent pagdating sa pagdi-design, pwede kang gumawa ng negosyo pagdating dito. So, may mga kaibigan ako na may clothing and yung negosyo na yun ay sa ngayon ay medyo umuunlad na dun sa part ng palengke. And next is the consumer science. So, ito naman yung pag-aaral kung paano nakikipag-ugnayan yung mga tao sa kanilang kapaligiran bilang mamimili. So, ang pinakamahalimbawa ko dito ay yung mama ko. Kasi, ang mama ko, pagdating sa pagbili ng mga produkto ay masinop or kumbaga talagang sinisiyasat niya kung ito baga ay unique or mataas yung kalidad. Kahit man ito ay mahal, pero kung sulit naman at mataas ang kalidad ay binibili niya. Unless kung yung iba naman na mura nga pero madaling masira. So, si mama, mas pinipili niyang bilhin yung mahal pero mataas yung kalidad. Next naman is household management. So, ito naman yung pamamahala. So, household management, ito naman yung pamamahala or pagpaplano sa mga gawaing bahay. So, example na lang dito ay yung sa amin, may mga nakatoka-toka na gawain. Like for example, I am the maghuhugas and then yung kapatid ko magsasaing and then yung mama ko maglalaba. So may mga nakatoka-toka. Pagdating naman sa pagpaplano ng mga kagastusan, inahati-hati na ni mama yung pagpaplano sa paggastos sa pagkain, sa kuryente, sa tubig, yon. And pagdating naman sa pagninegosyo, dapat magaling ka ding mamahala kasi kung marunong ka magplano at matalino ka pagdating sa pag-budget, may tendency na masumunlad yung negosyo na papatakbuhin mo. And next naman is the housekeeping. So, ito naman yung kalinisan or kaayusan ng tahanan. Kung bilang isang estudyante, dapat meron kang good housekeeping or good housekeeping habit. Kasi kung marunong ka nito, mas magiging maayos or maliwalas yung bahay nyo, hindi lang sa bahay nyo, pagdating na rin sa classroom. Kumbaga, responsable ka bilang isang estudyante na mapalinis yung classroom na meron ka. And next naman is human development. So, kapag sinabi natin human development, ito naman yung paglago ng isang tao, hindi lang sa emotional, sa physical, pati na rin yung sa social. So, kung marunong ka or may human development ka, marunong ka makipagsalamuha sa ibang tao. Kahit na, halimbawa, like for example, you are an entrepreneur or you are a businesswoman. And kung may human development ka and magaling ka makipag-usap sa mga consumer mo, mas lalaki or mas dadami yung consumer mo dun sa negosyong ibibenta mo. At kung meron ka magandang katangian or yung ugali na gusto-gusto ng customer mo, syempre, dun ka sa negosyo mo yung mga consumer na yun. And that's all. That is my reporting. So, good day, sir. Ito naman po yung kasunod ng report namin na components of EPP in the K-12 curriculum. So, dito po sa number C is agriculture. Sinasabi po dito na is the science in the art of cultivating plants and livestock. Agriculture was the key development and the rise of secondary human civilization whereby farming of domesticated species created food surpluses that enable people to live in the city. So, sinasabi po dito na ang agriculture is hindi lang about sa pagtatanim or pagsasaka. Meron din po sa agriculture kung saan may mga taong nag-aalaga ng hayop or yung tinatawag na livestock or kung saan nag-aalaga sila ng hayop or pwede din po mga nangingisda kung saan
nagsusupply sila or sila ang dahilan ng mga pagkain na isinusupply sa isang lugar, or sila ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng pagkain sa isang cities. So dito, nakakatulong ito para sa mga kagamitang ginagamit din natin everyday. Pwede din dito yung mga crops or yung lahat ng kagamitan na meron tayo. So dito sa agriculture is merong 4 na components. Una is livestock production. So sinasabi dito na ang livestock production is commonly defined as domesticated animals raised in the agricultural settings to produce labor and commodities such as meat, eggs, milk, for leather, and wood. So, sinasabi naman dito sa livestock production is, ito yung pag-aalaga ng hayop kung saan, pwedeng example dito is yung mga poultry farm, kung saan yung mga tao is nag-aalaga ng hayop, katulad ng pagkuha ng gatas sa mga baka, pagkuha ng eggs sa mga chicken at sa iba pang hayop. So, ginagamit ito or importante din ito kasi nagsusupply din siya ng pagkain or ng food sa isang lugar or sa isang community. Ang next naman po is agricultural economy. So, sinasabi dito sa agricultural economies is an applied field of economics concerned with the application of economic theory is optimizing the production and distribution of food and fiber. Dito naman po sa agricultural economies is ito yung kung paano yung mga tao mini-maintain yung agricultural sa kanilang lugar. For example, dito is yung mga free na pananim. Nagbibigay ang government ng mga free pananim sa mga magsasaka para mas mapadami pa yung supply ng food sa kanilang lugar. Ito yung pag-maintain or kung paano yung mga tao nagtatanim or nag-aalaga ng hayop sa isang lugar. Or ito yung sinusuportahan sila ng government para mas marami o mas mapaunlad pa yung agriculture sa isang lugar. Next naman is crop production. Irrigated farm areas mainly grow rice and sugarcane, whereas rain areas are planted with coconut, corn, and cassava. So, ito namang crop production is common na to. Ito yung mga pananim or kahit anong pananim na dito sa agriculture. Pag sinabing agriculture, unang pumapasok sa isip natin is pagsasaka. Parang halos lahat ng tao is iniisip na basta agriculture is pagsasaka lang. Pero ito is isa lang sa part ng agriculture ang crop production. Ito naman yung crop production is lahat ng itinatanim or nagbubunga is itinatawag na crop production. So, tumutulong din ito kasi nagbibigay din naman siya ng pagkain sa ating isang community or sa lugar natin. Pwede din sa mga tinatanim na halaman or iba't ibang product, pwede din tayo makakuha doon ng mga bagay na pwede natin gawing damit or iba't iba pang pwede din mga appliances. So, ginagamit dito in everyday life. Mas malaki ang tulong nito kasi di ba sa magsasaka nagtatanim sila ng mga palay. So, di ba ang pangunahin naman pangangailangan ng ating lugar is rice. So, mas malaking tulong ito para sa ating bansa. Next naman is modern agriculture. Ito is a term used to describe the wide type of production practices employed by American farmers. So, dito naman sa modern agriculture is ito naman yung mga machines or mga kagamitan na ginagamit para sa pagtatanim. So, di ba dati, pag halimbawa nagtatanim ka, ang ginagamit lang is literal na araro. Dito naman sa modern agriculture, may iba't iba ng machines or may mga machines na mas napapadali yung trabaho ng mga farmer. Katulad nung may machines na automatic na nagdidilig na siya ng mga halaman para hindi na mahirapan yung mga tao or yung mga magsasaka na magdilig ng kanilang halaman. Yan lang po. So, ang next naman po is K-Stage Grade 4 and Grade 6. Demonstrate knowledge and skills in coding or block coding
productivity tools, internet navigation na safe, responsible manners. So sinasabi po dito na gumagawa ng mga simpleng laro sa using internet, like sa kung paano ba sila mag-code or kung paano sila mag-code doon. And kasunod naman po is Grade 7 and Grade 8. Demonstrate knowledge and skills, productivity tools, graphic design, and video editing, safe and responsible manners. Dito lang po, kaya po napasama video editing dito sa Grade 7 and Grade 8 is, dati po kasi nung nag-aaral ako, nung high school pa, is, pinagawa kami ng commercial. So, using commercial is, dun po is na, na po yung skill namin kung paano mag-add ng music, kung sino ba namin gagayahan using internet. So, syempre, using internet ay, nagsisearch na kami kung sino nga ba yung, or ano nga ba yung pwede namin gayahan na mga artista na using product. So, gayon. So, kaya po na paano video editing, nasasanay na po or mas naano na po yung mga skill namin sa pagdagdag ng mga music, sa mga clip by clip na pagdadagdag. So doon pa lang po is mas naano na po tayo sa paggamit ng technology. So kasunod naman po sa Grade 9 and Grade 10, demonstrate selected competence in the computer system services, computer programming, contact services, contact center services, and visual arts. So sinasabi po dito sa Grade 9 and Grade 10 is alamin kung paano na simpleng problema o sa computer ng pagtulad ng pag-restart o pag-install. So, dito pa lang is na mas kapag naalam po natin kung paano mag-restart, is naalam na po agad natin kung paano resolbahan yung problema ng isang computer or technology. Using sa pag-start, mas napapadali na o hindi na tayo mahihirapan sa isang internet or sa isang technology. Gaya na rin ng pag-install ng mga bagay-bagay, ganyan. So, kasunod naman po is Information Communication Technology. So, ano nga ba yung ICT o Information Communication Technology? This collectivity refers to the used technologies, but both hardware and software that enable to communicate each other and do simple or even complicated tasks for daily living. So, sinasabi po dito is tinuturo po sa mga student kung paano gamitin ang isang technology. Kagaya both nga hardware and software. Dito po is mas inaano na po natin yung mga bata sa paggamit po ng isang technologies. Kasi karaniwan din naman kasi ngayon sa mga bata is alam na o gamay na yung paggamit ng isang technology. So sinasabi din po dito sa ICT, focuses on digital literacy skills like using computer, internet, and basic graphic design which can be used for online marketing and business promoting and entrepreneurial context. So, gamit nga po ang technologies, mas naano na po tayo na, mas napapadali na nga po natin yung nangagawa kung kailangan natin. Halimbawa, hindi na tayo masyadong nag-iisip, mas napapadali na po yung mga kailangan natin alamin using technologies. Kasunod naman po is hardware. It refers to the physical, tangible part of computer, of machine that you can touch, such as central processing unit or CPU, memory, hard drives, and external peripheral like keyboards, mice, and monitors. So, itong hardware naman po is nakapaloob lang naman po siya sa isang computer. Kung ano nga ba, kung ano po yung nakikita nyo sa computer, yun po yun like, syempre sa isang computer may keyboard, mouse, may monitor, so which is yun po yung hardware. Network, it's a system of two or more interconnected device or entities that communicate and share resources, whether a system or computer, people, or even roads. So, bakit nga ba napasali ang roads? Kaya po napasali ang roads sa network kasi halimbawa kung may gusto kang puntahan na lugar at hindi mo alam kung saan ang papunta doon, is pwede na tayong
nag-search through online or network using using Google Map. So, sa paggagamit ng Google Map, doon po natin nalaman kung saan na ba tayo, doon natin malaman kung saan yung lugar na papunta doon, at doon po ay tuturo po sa atin kung saan pasikot-sikot na daan. And people, kaya po nabasama din ng people sa network, which is, kagaya ko, meron akong ate sa ibang bansa, mas napapadali po, using network, mas napapadali po makipag-communicate sa nasa malayong lugar. Like sa amin, kapag gaya nga nasa malayong ate ko, mas napapadali kamustahin yung ate namin. Hindi yung nangangamba pa kami. Kasi dati is uso palang sulat. So using sulat, makakamusta mo ba yung mahal mo sa buhay kung alam ba, nasa malayo na, diba? Kasi kaya malaking tulong na rin ang paggamit ng technology sa panahon natin ngayon. Kasunod naman ay software. Ito first to instruction data and program that tells a computer or electronic device. Itong software is patungkol siya sa computer or electronic devices, which is paano sa pag-program, paano ang data, instruction, kung paano pag-ano ng software, sa mga data, para kung ano ba kailangan natin malaman dito sa software. So, yun lang po yung sa akin. Thank you. Good day everyone. Good day sir. So, I will going to discuss part of schemes used to managing education, pantahanan at pangkabuhay ng EPP classes. Number 1 is one teacher scheme. All components are taught by one teacher. The components are divided by grading per grade. For example, the home economics area may be taught during the first grading per grade. So, kung saan yung isang guro ay siya yung namamahala sa pagtuturo sa isang klase o section na ituturo niya yung mga bahagi ng EPP. Yung isang teacher ay maaaring magturo ng iba't ibang paksa. Tulad ng halimbawa ay home economics, ito ay ituturo niya ng buong first grading. Kung hihimay-himay dito kung ano ba yung mga importante dun sa home economics at ano-ano yung mga parts nito. Kasunod ay ituturo naman ng second grading ay industrial arts, kung saan ito naman ay ituturo ng isang teacher kung ano yung mga parts ng importante ng industrial arts. Next naman ay agricultural arts. Ito ituturo naman ay buong third grading. Next naman ay entrepreneurship. Ito ituturo naman ay sa buong fourth grading. Next naman ay departmentalized scheme. Each area is taught by the respective teachers in home economics, industrial arts, and agricultural and entrepreneurship. So dito naman, ang mga teacher ay sa larangan sa pagtuturo ng home economics and industrial arts. Sila ang namamahala sa bawat subject na ituturo nila ng dun sa apat na bahagi na ituturo nila sa bawat section sa bawat grading. Next naman is yung team teaching. Team teaching to 2 or 3 teachers with specialized training in home economics, industrial arts, or agricultural arts from form team to teach EPP. The team can adopt the following annual work plan. Number 1 is planning the opening the school year. Number 2 is evaluate team meetings regularly done within the school year. Number 3 is implementation for the intermediate grades. Dito, bumubuo sila o tatlo na team na guro na may kasanayan sa pagtuturo ng EPP. Sa isang collaboration o instructional approach, where 2 or more teacher a shared responsibility for planning sa pagtuturo and assessing the same group of students. Kilala rin bilang co-teaching o collaboration. This model use shared expertise to better meet diverse students' needs
and can involve previous structures and strategies. This goal is to provide a more enriched and inclusive learning environment for students. So meron dito silang sinusunod na tatlo sa yung adapt na planning annual work plan. Yung una nga is yung planning the opening of the school year. Nagpaplano sila sa pag-opening ng school year. Number 2 is evaluate team teaching. So, team meetings regularly done within the school year. So, nag-evaluate sila dito sa kada team sa kanilang pag-meeting o pagpaplano sa kung ano yung ituturo nila sa opening of the school year. Number 3 is implementation for intermediate grades.